Bismillah. Kapag dumating si Malakul Maut, tapos na ang lahat ng laban. Walang makapipigil sa kanya, sapagkat siya ay sumusunod lamang sa utos ni Allah. Kapag sinabi ni Allah, kunin ang kaluluwa, susundin niya yon, kahit pa magtago ang tao sa pinakamalalim na lugar sa mundo. Sapagkat ang oras ng kamatayan ay hindi na uurong, at ang buhay ay hindi na maibabalik. Dumarating siya sa oras na walang nakakakita. Tahimik ang paligid, humina ang tibok ng puso, at ang mundong minamahal mo, unti-unting naglalaho. Hindi siya kaaway, kundi paalala. Hindi siya parusa, kundi katuparan ng itinakdang pagkuha ng kaluluwa sa katawan ng isang tao. Para sa mga sumasamba, kay Allah, ang pagkuha ng kaluluwa niya ay parang yakap ng kapayapaan, banayad, malamig, at puno ng pag-asa. Ngunit, para sa mga hindi naniniwala kay Allah, kapag dumating si Malakul Maut upang kunin ang kaluluwa ng hindi mananampalataya, hindi ito dumarating ng may kagaanan o kapayapaan. Sa halip, ito ay puno ng kirot at pangamba. Ang mga anghel ng parusa ay darating na may matitinding anyo, madidilim ang mukha, at dala nila ang mabahong tela mula sa impyerno. Kapag inutusan sila ni Allah, kukunin nila ang kaluluwa mula sa katawan ng may matinding sakit, parang pinipilas ang laman at buto. Sinabi ni Allah sa Quran, "At kung makita mo sana ang mga masasama sa oras ng kanilang kamatayan, ang mga anghel ay inaabot sila. Hinahampas ang kanilang mga mukha at mga likod." Surah Al-Anfal, 8, verso 50. Kapatid, bago dumating ang sandaling iyon, bumalik ka kay Allah, linisin mo ang puso mo, ituwid mo ang daan mo. Sapagkat kapag dumating si Malakul Maut, wala nang balik, wala nang bukas. Wala nang palugit ang kayamanan at kapangyarihan mo. Wala kang madadala sa libingan mo. Huwag sayangin ang buhay sa kasalanan. Bawat segundo mahalaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.